Master Sergeant Rini Tenorio Gonce, 815365. In assignment ko, 12 SR Company, MIB Men in Black, always ready. Noong na-dissolve ang 12 company noong 2003, lumipat ako sa First SR Company. First SR. Apat ako na unit. Pinanggalingan ko sa FSRR. 12 company, first company, second company. Ang last na unit ko na bago ako nag-retire sa 13 company. So halos sa Ranger ka. Ranger ka na talaga nagtagal. 18 years ako sa SR. 21 years lang yung yung serbisyo ko. Okay. Bali ito yung hindi ko makalimutan, sir. 2002 yan nangyari. Yung hindi ko makalimut-limutan nung na-wounded ako. Test mission ng yun 145. Kami yung kabady ng 145. Siguro alas 9. Saan area yun? Sa Marang-Marang Tuburan, Marang-Marang Basilan. Okay. Nung time na yun, ano yung designation mo? Ang designation ko noong PFCN ako at the time, gunner ako sa team ni Sergeant Villamor. Sa pamumuno niya. Sa pamumuno ni First Lieutenant Dingle. Yes, sir. So, anong unit? Ang unit ko po noon, 12 company. 12 company. Yung test mission ng 145, kami yung naatasan na magkabady. Bali, isang combat group lang kami, 3 teams. 3 times. So, Noon, yung platoon sergeant ko nga si Master Olpos. okay. Ano yung kinukonfront nyo na area, kalaban doon? Grupo ng... Ang kinukumpront namin noon si Abu Sabaya. Abu Sabaya yung panahon ni Abu Sabaya, at nung panahon na yon yung i-rescue yung si Burnham. Saka yung nurse sa Lamitan. So may hostage sila? May hostage sila dala. Anong briefing sa inyo? Yung briefing sa amin ng CO, mga team leader namin noon, kung sakali man na mapapukpok tayo at mayroong hostages, pipiliin natin yung kalaban. Hindi tayo basta-basta bumira kasi malaking grupo ito malaking grupo. Marami yung that time yung hostage. Si Burnham, tapos yung nurse na yun basta yung mission. Ngayon, mga umaga, around 9, sabi ng platoon sergeant, utos ni CO, na maghanap ng yung medyo high ground. Bali, almusal kami doon. Paano kayo na-move doon? Saan kayo hinaul kayo o naglakad lang? Naglakad lang. Galing sa kampo, lakad lang talaga. Target. Papuntang target. Oo. So malapit lang. Malayo rin yung target. Gabi yung namin. Kayo, place. Gabi kami umalis, sir. Lakad, tapos madaling araw, nung nagpahinga muna kami, konti, bago lakad. Wala pang almusal. Ngayon, mga alas 9 na yon, around 9 a.m., sabi ni CEO, yung sa leading team, maghanap ng medyo high ground. Mag-almusal tayo. Gutom na mga 9 na yun kami. Almusal kami. Ngayon, ang ginawa nung platoon sergeant, bali lang kami yung all around security. Bali yung security namin, nag-advance siya. Kasi may trail naka-high ground kami, tapos pabulusok ng ganon. Tama-tama naman na may trail. Doon yung si kapats ko yung si Antonio.
Antonio. Tamang-tama rin na katatapos namin na kumain. Almusal. Tapos niligpit ng tel scout yung kwan, yung mga kaldero. Maya, sabi nung kwan, yung gwardiya namin, na gumanon sa sinya siya gumanon. Sabi, tinuro. Yun, di, Kuripas-pat kayo. kuripaspas kami. Kwan kami, skirmish yung dalawang team. Yung ako naman doon sa likod. Nag-box formation. Kasi marami-rami yung kalaban eh. So nakita na yung kalaban. Oo, kita talaga. Ang dami. Bali may dalawang nakakabayo. Dalawang kabayo na nauna. More or less galing sa location nyo, nung nakita yung kalaban, estimated distance. Estimated distance nung napapukpok na talaga 15 meters. Malapitan lang. High ground kayo. High ground kami. Maganda yung kwan. Naka-UP kami eh. Naupihan talaga sila. Tapos, kaingin yung dinaanan nila. Dinaanan ng kalaban. Ang kwan nila, yung sistema pala nila noon, kwan eh. Ang leading nila, bali yung lead scout nila, 4 na katuotre. 4 yan. Puro tuotre ang dala. Yun ang leading. Tapos yung nakakabayo, yung estimate na lang nung tropa, siguro commander to eh. Kasi mostly pag nakakita mo sa area, may nakakabayo. Tapos sa mga intel na sabi, yung nakakabayo, kuwan eh, commander. Pero dalawang kabayo. Yung dumaan. Ngayon, synchronize yung kuwan, sabi ni CEO, na puro may radyo man, yung maliit na radyo. Yung kuwan, yung ICOM, mga platoon sergeant, na sabay ang putok. Sabay-sabay. Yun nga, talagang habang naglalakad yung kalaban, tinatatarget na, iniiming na ng tropa na. Oo. Pero ako, hindi ko nakikita yung doon kasi nandoon ako sa kuwan, likod. Oo. Sabi nung kuwan, narinig ko rin sa kuwan sa radyo ng team leader ko na huwag birahan yung una, huwag birahan yung buntot. Talagang isapol sa, papasakuin talaga sa Kilingson. Sakit. Oo, sa gitna talaga. Nung oras yan. Alas 9 talaga. Punto yan. O, sobrang alas 9 pa. Nung narinig ko sa radyo, kami plaster na. Back formation na. Medyo nakaganon slide eh. Doon pinusto ko yung 60 ko eh. Binira talaga yung sa gitna. Binira. Fire na. Bull fire. Grabe ang putukan eh. Ngayon, ang nangyari, Nag-return fire ang kalaban. matagal naka-return fire ang kalaban. Naunahan sila eh. Eh sa tingin ko talagang marami yung nadali talaga doon. Pero gawa ng marami sila. Konti lang yung nakuha namin doon eh. Yung body count, tapos yung yung recover. Okay, nung uguin yung firefight, anong Nung firefight na, nag-maneuver yung naunahan. Maneuver sila. Eh, kunti lang man kami. Yung ina-occupy lang namin yung high ground. Eh, yung dalawang team lang yung naka-skirmisher. Kunti lang yung pwesto. Ngayon, pag maneuver, doon, sapol yung pwesto ko doon. Sa likod. sigaw din yung kalaban naman yung bet. Nagkuhan yan eh. Yung nag-Muslim na yan sila eh. Mag-Allahu Akbar eh. Mag-Allahu Akbar. So, nung pag-maneuver. Nung pag-maneuver nila, grabe na. Di naka-skirmisher din kami na 7 man doon. Doon binagbagan ko ng 60. Yun. Kumanta yung 60 ko doon eh. Ang problema nung 60 ko, yung naka-mount siya, pero yung madamo ba? Bali na kuan ko yung link. Nagka-pulupot siya. Ngayon, kukunin ko yung kuan kasi nakabanduler yung kuan ko eh. Yung bala ko, nakabanduler. Hindi nakasling. Ngayon, hugutin ko, hindi makuha-kuha. Andyan na yung kalaban sumisigaw ng Allahu Akbar. Sabi ko may pakaratol yata to eh. Grabe, sabi ko ito na ang kuan. Ngayon, nakaniling posisyon ako. Ginawa ko talaga na dahan-dahan para hindi magkuan ba. Ngayon, nung sistema ng kalaban kasi, pag ikaw yung malaking kuan doon, armas,
doon ang punteriya. Yung mga 2 o 3 bagsak doon sa amin, sa akin. Bagsak doon, kuan RJ. Rifle grenade. Rifle grenade. Doon babagsak talaga. Sa kuan ko. Harapan. Doon ako na mga around 2 na siguro o 1 yung nangundid ako. So matagal talaga yung putukan niyo. Magdamag yun. Hanggang hapon, hindi nga ako nakuhan. Hindi ako nakuhan, sir. Hindi ako naiba kasi hihingi ng air support yung tropa. Andiyan naman yung kuan niya, yung chopper, pero hindi siya makababa-baba kasi titirahin nila ng 50. 50 yun. Oh, nung nawundid na ako. Nung pagka-wounded mo, anong unang napansin mo? Yung una kong napansin, galing taas eh. Dibdib talaga. Tumama yung kuan, yung RJ. Oo. Sa dibdib ko talaga. Pero bandoler. Nandoon yung bandoler ko. Wasak nga yung bandoler ko eh. Mga magasin nandoon. Pero doon talaga tumama. Yung buntot ng kuan, nung buntot ng RJ, nasa harap ko talaga. Pero tumlapon ako mga 1 meter. Oo, naiwan ko yung 60. Hindi po ako doon. Ngayon, yung unang kuan ko inisip doon, sabi ko, nasapol ako. Nasapol talaga ako. Sabi ko. So yung sa isip ko, nung ginawa ko, nagniling ako, hindi na ako nag-drop. Nagniling na ako, pinakaramdaman ko yung sitwasyon ko, yung katawan ko. Pero wala man yung lakas, kuan fighting spirit talaga na ang kinatakaw-tan ko talaga doon, sabi ko, kukunti lang kami ito, baka kakainin kami dito. Pulutan pa kayo. Mapupulutan kasi 3 teams eh. Oh, yung binira ng tropa, ang estimate kasi noon eh mga 80 to 100 yung dami ng kuan na yun. Oo. Kaya hindi ako sumigaw na may tama ako, wala. Ang CCO na lang yung kuan eh. Migaw doon, sabi, bisitahin niyo yung tropa mo. Yamor, sabi niya. Kasi yung usok, muli nakakuha na talaga yung usok. Pero ako, naka-distance na ako sa 60 ko. Sabi ko kay Kuan, Sergeant Villamor, "Get, may tama ako pero parang bulong lang ba na hindi marinig." Pero alam ko ang kalaban nasa baba lang eh. Duguan ako dito hanggang dito yung mga sharp nail dito, tumaas na itong mga buho ko, puro dugo na yan. Ang medyo malaki yung dito, yung tama. Pero doon ko yung Binulungan mo siya na binulungan ko ngayon may tama ako. Ano, umatras yung team leader ko, tinawag niya yung kabats ko si Uro, sabi niya may tama si Gunse. Kunin niyo yung 60. Hindi ko man ibigay yung 60 ko kasi sabi ko pang tabla ko na ito. Kasi ang kuan ko talaga, kuan na yun eh, yung pintakasi na. Dumadami yung putok. Kahit nung paparating na yung estudyante ng 145, grabe pa rin ang bugbugan doon sa pupukan sa baba. Oh. pinta kasi na yun. Pinta kasi na, dumami ang kalaban. Kaya nung kuan, dalawang kamay ko kasi ang tinamaan eh dito. Ito yung isa, yung malaki lang na tama niya. Ngayon, sabi ni CEO, yung team nyo walang high power yan, ibigay mo na yung 60 mo. Tapos yung sa kuan kayo, yung tail scout kasi yung binigay doon. Tapos yung M60 na, ako na ang humawak. Mga hapon na. Grabe na ang chopper. Bababa, hindi talaga makababa, sir. Binibira talaga ng 50. Reinforced stopper. Oo. Ngayon, ang nangyari doon, instead na na-relief ako, wala. So parang nanaroromural din ako noon kasi sabi ko, ito na, baka hindi na ako abot ng umaga nito. Ay hindi ko na rin tinignan yung dito ko. Wag-wag yung kuan ko, yung uniform. Totoo yun doon eh. Hindi ako makaihi noon eh. Yung sunog yung kuan ko dito. Sa impact. Impact ng kuan ng RG na tumama sa akin. Pero yung sa kamay mo na first aidan, tourniquet. Ito na first aidan yung sa estudyante pa, dumating yung estudyante, binuhusan ng quick clot.
Plat yun. Ayun, ko na. Hindi dumating yung Dumating yung chopper, bumalik siya kasi ipapakuan mo na, clear ang area. Bumalik siya. lumural. Lumural ako doon. Puro dugo, naliligo na ako ng dugo, sir. Doon ako na, kuan ba na, sabi ko, Diyos na lang. Doon ako nakakuha na, Diyos lang may alam nito. Kasi, grabe na ang dugo. Ang buhok ko, puro dugo na yan. Ngayon, nung mga hapon na yon, pinutol pa, pinagpila-pilahan ng tropa pa yung mga niyog, pinutol doon para lapagan ng chopper. Kinamagahan pa ako na kwan, sir. Nakuha talaga. Nakuha talaga sa area. Pero nung Alas 10 ng umaga, sobrang alas 10. Medyo dumami na yung kwan, mga reinforce, dami na, napaikutan na yon. Malakas kasi yun, nasa boundary daw yun eh. Nasa boundary yung TS, yung tatak sabi nila nung boundary ng MI noon. Yun, na hindi pwedeng galawin yun sa operating troops. Doon sila nakakuan. Doon sila. Kaya marami sila, hindi mo mapatakbo. Hanggang umaga, sir eh, ang bugbugan. Ang una ko, sir, naisipan noon, nung nawundid ako, hindi ako na ibak. Paggabi na padilim na. Padilim na siya. Sabi ko, wala na talaga. wala na ito. Wala nang choice talaga na kukunin pa ako dito. Kasi wala na eh. Ako lang man isa na wounded din. Pakiramdaman ko na lang itong hanggang magdamag kung ano bang mangyari sa akin. Yun ang kuan ko. Pipray lang ako. Sana hindi ko kasi tititingnan yung tama ko dito isa. Sa may bayag. Sa may pantog talaga na kontas. Ang nakita ko kasi ang ito, grabe ang dugo. Kaya inalisan ako ng uniform. Naka-t-shirt na lang ako. Doon, isang gabi talaga yun. Sawa ng Diyos, wala naman na nangyari sa akin doon. Hanggang sa naibak ako nung alas 10 ng umaga na. Pero steady pa yung bugbugan sa kabila. Nandoon na yung tropa lang namin ang naiwan doon, sir eh. Yung lahat ng tropa doon na nakipag-engage na sa kalaban. Kasi dumami, pintakasi yan, sir eh. Ngayon, pagka alas 9, ang saya ko naman kasi andyan na yung, sabi nila, yung likop-likop, andyan na. Tumutunog na. Tumutunog. Doon ako na high moral ako. Masaya ako, sabi ko, buhay talaga ako nito. Buhay ko. Pero medyo ako yung lupay-pay, medyo naghina kasi yung dugo kasi. Marami ng dugo na lumabas. Pero hindi ka nakababa, sir, yung chopper. Bali, naka-hover lang. Kasi madalian eh. Ginanon lang ako. Doon sa loob. So may chance pa na hindi ka makuha pa rin noon. May chance sana kasi, siguro kasi kung nandiyon ang kalaban kasi walang patag doon eh. Rolling terrain. Yung pwestuhan ng lapagan ng chopper. So, dalawa. Tinutos lang ako doon. Ngayon, yung kasama ko doon, dalawang body count yung dala ko doon. Kasi dalhin yung dalawang body count kasi yung isa, kalaban yung malaking tao, parang import, sabi nga nila noon eh. Ang laking tao na kulot ang buhok, ang itim. Laking tao talaga. Isa. Tapos mayroon akong isang dala na recover na M16. Yun. Ang na-recover lang namin, imagine na naunahan sila pero grabe ang dami talagang kalaban. Hindi mo basta-basta mapatakbo. Kinukuha nila yung mga patay nila doon kasi tinatalian ba? Ginuguyod nila. Yung mga damuhan doon nga eh, parang pinapakaras. Kita mo talaga yung duguan na doon na kuwan. Kasi hinihila na yung kalaban. Kasi nag-ating pa man ng tropa sa encuentro, ina-ating pa mag-assault eh. Ina-attempt pa kayo doon na i-assault kayo? Yung tropa namin, bali ang nangyari doon, na box formation yung tropa, nasa gitna na ako.
Nasa gitna na ako. Ngayon, mag-atim ng assault yung tropa. Yun. Oo, binibira naman ng yung deporte. Mag-attempt na mag-assault ng kalaban. Yung sa amin, yung tropa. Oo, tapos. Makabalik ka agad kasi yun na nga na-identify na dumadami sila. Dumadami yung kalaban. Dumadami. Kaya pinabayaan na lang sila. Nagkuha na lang kami doon yung kung baga hold the line na lang. Oh. Hold the line na lang nung kuman ni CO. Pero mga siguro yun na dumating naman yung 145. Basta SR class 145 yung estudyante niyan. Pagdating nila, nag-ikutan man sila, medyo kumalma, umatras sila. Konti. Pero hindi na patakbo sir. Nandoon lang. Hanggang umaga. Doon ako balik yung na-airlift na ako, papunta na ako sa Tabyawan. Yung commander dyan sa Tabyawan noon, yung brigade, si Sir Espiron pa sir eh. Yung brigade, siya noon full colonel. Doon ko dinala yung baril na recover, tapos yung 2 patay. Doon. Diretso ako airlift sa Sambuanga sa Navarro Hospital. Ang masakla pa doon sir na hinalaan ako na captured. Abu Sayyaf ako na captured ng tropa. Kaya parang lesson learned yun siguro na mangyari. Walang naghatid sa akin ba? Walang naghatid. Ako lang isa. Ngayon yung mga yung 2 gunner, hinala sila sa akin na captured ako na Abu Sayyaf. Sa gunner ng chopper. Grabing tingin sa akin. Sabi sa akin kaya hindi ko makalimutan yan. Hanggang ngayon na muntik na ako siguro na itulak doon sa dagat. Tawid kami mula Tabyawan, tawid ng Camp Navarro Hospital. Hindi ko nakakalimutan yan kasi sabi ko, sa hindi ako nadali doon sa encounter. Muntik ako ihulog siguro dito. Parang kiramdam mo talaga. Ang pakiramdam ko kasi, ganito yon. Sabi sa akin, kahit nakasaklay na itong kamay ko, wala na kasi akong uniform, puro dugoan na eh. Kundi naka-t-shirt na lang ako. Walang identity. Walang identity. Oo, naka-half uniform lang ako. Kaya sabi ko parang lesson learned yun ang nangyaring ganun kasi nakakatakot din ba. Sabi sa akin, isulat mo yung pangalan mo. Ay, nakaganon yung kamay, ikaw nakasaklay. Pinilit ko talaga. Complete name ko. Sabi, yung kasama mo. Sabi ko, sinong kasama? Isulat mo ang pangalan. Ha? Sabi ko. Sabi, kasama mo, hindi mo anong pangalan? Doon, sabi ko. Kaya pala iba yung tingin sa akin eh. Oo, kaya kinausap ko sila nung Iba, sabi ko, sundalo to. Sabi ko, sundalo ako, sir. Kaya, bakit walang naghatid ba? Yun ang Tapos, hindi kasi istorya yung naghatid sa akin doon kasi wounded man ako, bali tinus lang ako doon sa chopper. So, parang ginano lang ako ba? Siguro napansin nila, tinulak lang yung pagsakay dito, siguro, tapos yung patay, ginanon din doon. Parang Kalaban ka. doon, kalaban ako. Sabi ko, muntik na ako itutulak itong mga ito. Sabi niya, bakit sino ka ba? Hindi ko sundalo ako, PFC Gonzo. Ito. Yung kontro na yun. Ano sabi niyo? Ha? Sabi niya, ganun ba? Tropa ka? Sabi ko, yes sir. Tropa ako, sabi ko. Yun, tinanong, yung sinong kasama ko, bakit walang naghatid? Hindi ko walang naghatid sa akin kasi gawa ng walang tropa. Kasi nung time kasi, kukunti lang yung tropa eh. Biro mo 3 teams lang yung nag-ooperate eh. Oo. Kulang na yung kulang na nga kasi wounded na ako, kulang-kulang na sila doon. Walang pumalit sa akin. Kaya, yung tao nga mag-escort sa akin, wala. Walang nag-escort sa akin. Napagkamalan tuloy ka. Napagkamalan tuloy ako na Abu Sayyaf. So, sa chopper pa lang, parang ihulog ka. Oo, nung tatawid kami sa nagsinyas pa nga ako na ganito kasi yung sa taas kasi parang hindi na ako makaginhawa nung pinahiga ako. Pinahiga.
gumaganon ako, senior, yung, ano yung tawag yung Oxygen. oxygen. In-oxygen ako. Pero tapos na yung hinala sa akin. Oh. Sabi ko, muntik na pala ako sabi nila, akala nila kalaban ako, yung Abu Sayyaf. Nasabi sila talaga. Ako nila, 2002 yan. Kaya, interesado din ako na makuan ba, nung karanasan ko yun, ang hindi ko makalimutan na karanasan ko nung naundid ako, inibak ako, muntik pa ako ihulog sa chopper. Hindi nila ako kilala. Walang identity kasi. Wala kang damit. Walang damit. Puro dugo. Puro dugo na yan. Kasi yung sa ko ring damit, tinali ko na yung dito ko ba kasi puro dugoan na ito, sir. Kinabahan ka nun nung stopper ka. Kinabahan ako. Mas kinabahan ka nun. Mas kinabahan ako doon. Kasi yung parang wala na akong lakas na magsalita noon kasi kinabahan ako dito. Palpitit parang yung mangyari sa akin. Tapos gutom. Tapos matamlay na kasi marami na rin dugo na lumabas. Mutla na ako. Kaya parang nakuha ako nung nahilo na ako nung nalaman ko nga muntik ako doon. Nagsinyasa ako na kuwan doon. Oxygen. Buti nasabi ko sa kanila na tropa ako. Kung hindi ko pa nasabi no na nakukulaps ako, di malamang baka tuluyan ako doon. Kaya sir, yun ang kuwan talaga. Yung masakit na kuwan ko, sa unang-una pa lang sa early pa lang ako, hindi pa ako nakuha. Naging 24 hours pa ako. Tapos nung nakasakay na ako, papunta na ng hospital, muntik mo akong ilaglag doon. Sabi ko, nung 2002, September yan sir, hindi ko makalimutan. Hindi ko lang nakuha yung pizza. September 2002, hindi ko makalimutan yun. Na karanasan ko na grabing kabado ko noon. Mangyayari na yun. Naintindihan mo naman. Pero naintindihan ko naman noon kasi bago pa lang din ako sa serbisyo nung time, sir. Lesson learned talaga. Lesson learned din talaga yon pagka may ganung mangyari, dapat escortan talaga o di kaya kung walang escort, may identity talaga na t-shirt mo. Mayroon din ang identity kasi nung sabi noon sa amin na mag-uniform undershirt na may pangalan doon. Pero grabe naman ang dugo kaya tinanggal ko yun ng dugo, pinangkuan ko punas ng dugo. Kahit yung uniform mo wala na rin. Wala na rin. Wala na rin ang uniform ko. Yung nasabog-sabugan na. Sabog-sabugan na yung kuan ko. Buti nga may banduler ako, sir. Kaya kung wala yung banduler, di itong kuan ko, wasak ito siguro, sir. Tumadapon nga ako nga 1 meter. Naiwan ko yung 60. Grabe pala yung kanina. 2002. Ang location niya ay marang-marang tuburan yan. Basilan. So, after nung malaman nila na tropa ka, inayos nila ako. Inayos nila ako. Nilagyan ng oxygen. Pinaganda talaga yung posisyon ko doon. Tapos yung pagbaba ko na sa hospital, takbo-takbo sila yung kuha nung wheelchair. Sabi nila, pasensya, sabi nga lang. Kaya naikwento ko rin sa First Sergeant ko noon, si First Sergeant Trabino. Yung karanasan ko, nasabi ko first, muntik ako ilaglag doon sa chopper. Ang pagkaalam kasi ako ay captured. Abu Sayyaf ako. Akala nila kasama ko yung 2 patay. Tanong talaga. Sabi ko, sundalo talaga. Ganon ang mangyari sa buhay. Hindi mo akalain na ganon mangyari sa'yo. Hospital na lang puntahan mo, muntikan pa. ilang beses pa nag-attend, nawalan ka ng pag-asa hanggang sa sinurvive mo, di ba? Hanggang sa sinurvive ko. Yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Pero nakakuan din naman, nakasurvive na rin. At least walang nangyari nung sa akin time na yun. Nang makwento ko yung nasa 12 company ako.